Hello everyone! Sa video ito ay pag-uusapan natin ang Hess Law. Isa sa mga importanteng konsepto sa thermodynamics na tumutulong sa atin upang makuha ang enthalpy change ng isang reaction kahit hindi natin ito direktang mini-measure. Alam niyo ba na may mga reactions na sobrang hirap i-measure ng heat change? Pero salamat sa Hess Law, kaya natin itong malaman gamit ang ibang equations na may given na enthalpy changes. By the end of this video, siguradong kaya mo nang gamitin ang Hess Law sa pag-solve ng mga problems. So let's start! Pero bago tayo magsimula, ano nga ba ang Hess Law? Ang law na ito ay pinangalan kay Germain Hess, isang Swiss-Russian chemist na nabuhay noong 1802 hanggang 1850. Isa siyang pioneer sa thermochemistry at noong 1840, nadiskubre niya na ang total enthalpy change ng isang reaction ay hindi nagbabago kahit anong pathway ang daanan nito. Sa madaling salita, ang energy ay nako-conserve sa bawat chemical reaction. At ayon nga sa first law of thermodynamics, energy is neither created or destroyed. So ito ang formula ng Hess Law. The net enthalpy change is equal to the summation of the enthalpy change of all reactions. Sinasabi ng formula na ito na para makuha ang total enthalpy change ng isang reaction, kailangan lang natin i-add ang enthalpy changes ng bawat step or bawat reaction. Ito-try na tayo mag-solve ng mga examples. So, hanapin natin ang enthalpy change para sa formation ng carbon dioxide gamit ang Hess Law. So, elemental carbon reacts with oxygen gas to produce carbon dioxide. At nawawala yung enthalpy change nito. So, given tayo ng elemental carbon reacts with 1/2 oxygen gas to produce carbon monoxide. Tapos, ang enthalpy change ng reaction na to ay negative 110 kilojoules. At given pa tayo ng isang reaction, which is carbon monoxide gas reacts with 1/2 ng oxygen ulit to produce carbon dioxide. At ang enthalpy change naman ng reaction na to ay negative 283 kilojoules. So next step is pag-a-add lang natin yung mga chemical reaction at dapat yung magiging answer nan is equivalent dito sa final chemical reaction natin. So, tingnan muna natin yung reaction 1. Kikita naman natin na may elemental carbon din siya, tsaka O2, same dito sa final equation. So, hindi na natin siya babaguhin kasi nasa tamang position na naman siya, nasa left side siya. So, itong carbon monoxide, makikita natin din siya dito sa second reaction. So, yung mga ganyan, hindi muna natin sila papansinin since may mga tendency silang makancel sa bandang huli. Then, move on na tayo dito sa second reaction. Makikita din natin dito yung O2 at kapares niya dito, hindi na natin siya gagalawin dahil nasa tamang posisyon na siya. Then, dito sa CO2, ay ganun din. Since nasa right side na din yung nasa final equation, hindi na natin siya gagalawin. Pwede na tayong mag-add. So, makakancel out na tong dalawang carbon monoxide since makikita siya sa opposite sides ng magkaibang chemical reaction. So, reminder lang, pwede ka lang mag-cancel kapag nasa opposite side. Pag nasa same side sila, like sa product, mag-ano ka lang, ipag-add mo lang sila. So, dahil dyan, pwede na tayo mag-add. So, ibababa ito, itong elemental carbon, plus reacts with dalawang 1/2 na O2 that would make an 1 molecule of oxygen gas that reacts with carbon dioxide. Yan. As you can see, same na sila ng nasa final equation. So, pwede na natin gawin. Pwede natin silang pag-add itong dalawang to. So, sagot is negative 393 kilojoules. Pinag-plus lang natin to. Ang dalawang to. So, try natin ito, example na to. So, start tayo sa reaction 1. Yung carbon ay parehas na sa final reaction at tama ng number ng molecules. Yung oxygen ay may katulad sa ibang reaction.
At ganun din sa carbon dioxide, kaya di na muna natin sila babaguhin. At dahil nga di natin binago yung reaction 1, hindi na rin natin babaguhin yung enthalpy change sa reaction 1. Next is, dito na tayo sa H2. Makikita natin siya dito, pero dalawa ang kailangan niya. Kaso meron tayong isang molecules ng H2, so multiply natin siya sa 2. Ito din, sa enthalpy din, times 2. So dito na tayo sa methane, kaso nasa opposite side siya. So gagawin natin is pagbabalik na rin natin. So lagyan natin ng R, means reverse. So ito ay magiging positive. Magiging positive siya. We need to rewrite the equation, so carbon reacts with oxygen gas to produce carbon dioxide. The enthalpy change is still negative 393 kilojoules. Then 2H2, so magiging 2H2 reacts with 2 times 1/2 oxygen gas is 1 oxygen gas to produce 2 times H2O equals to 2H2O. Then yung enthalpy change is negative 286 times 2, so magiging negative 572 kilojoules. So dito naman, i-reverse natin. So CO2 reacts with 2H2O to produce methane plus 2O2. Tapos, enthalpy change natin is ito pala. So, positive 840 kilojoules. Pwede na tayo mag-cancel. So, pwede nating i-cancel ang carbon dioxide. So, cancel. Dalawang O2 sa 2O2. Itong 2H2O. Cancel sa 2H2O. So, magiging elemental carbon plus 2H2 to produce methane. Pag-a-add lang natin ito, then ito na yung answer. Negative 75 kilojoules. Therefore, ang formation ng methane ay isang exothermic reaction.